percent ng energy ng infrared. Okay, ano bang infrared? Infrared radiation, ang electromagnetic radiation composed of different wavelengths or energies. X-ray. Ayan, X-ray, ultraviolet, visible, radio waves, gamma rays. So, halimbawa, kung ito yung electromagnetic radiation, ito yung range. Halimbawa, nandito yung IR, maliit lang yung IR. Susunod na ano dito, visible. Okay. Visible. Susunod, UV. UV. Tapos, ano to, ang difference ng IR sa UV, sa visible light, sa gamma radiation, ito yung energy niya. Yung energy. Yung energy, tawag dito, ang kanyang physical manifestation ay yung wavelength or yung frequency. So, the higher the wavelength, mas malaki yung wavelength, mas less energetic siya. Higher wavelength, less energetic. Pag shorter wavelength, mas energetic. So, shorter wavelength or higher frequency, mas energetic. So, ang sa FTIR, interested tayo dun sa energies from 400 to 4,400 reciprocal centimeters. Kung i-convert mo yan, ito ay 2.5 Ano nga po ibig sabihin ng FTIR? Fourier transform. Infrared. Fourier transform. Nakakabulol. Ano, Kasama mo? ano yung mga familiar kayong transformations sa math? Bilang Chem-Eng. Pag, yes! Laplace transform, Fourier transform. Sa physics, merong isa. Paborito mo physics, sabi mo. Meron, Lorentz transformation. Yung maalala? Sa pang-change ng reference. Okay. Lorentz transformation. Okay. Anyway, so dito interested tayo sa energies na yan. Ako na yung kumain ng prank. Ngayon yung kakain. Pengi. Yung kaya. Ano ba ito? Ngayon nakakain. Ano ba ito? Okay, game. So, energies. 4,000. So, interested tayo dito sa behavior ng sample mo dito sa energy range na to. Itong mga peaks na yan, nagre-represent ng vibrations ng molecule. Okay, bakit ba nagba-vibrate ang molecule? Itong mga peaks. Sige sir, may susulat din ko. May isa pa akong ballpen. Sinasabi mo susulat. Ulit ha. Itong mga peaks na to, siya ay nagre-represent ng ng energy absorptions ng part ng molecule. Halimbawa, ito, balikan natin yung pectin. Itong oxygen, carbon, meron yung characteristic peak na ibibigay. May absorption yan eh. Yan ay magbabibrate. Gagalaw yan pag tinamaan ng IR, gagalaw. Depende sa kanyang tawag doon, sa kanyang strength ng bond. Okay, kasi syempre ang mga atoms, diba, they are held together by covalent bonds. Yung mga bonds na yun, pwedeng weak or pwedeng strong. Depende sa type ng atom na nakakonect. Tsaka sa overall sa structure. Anyway, pag tinamaan niya ng infrared, yan ay gagalaw. Mamaya na yan. Wala na Hindi, dyan lang yan. Okay.